So habang iniintay ho natin na ma-detect yung aking presentation, let us all pray. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito na muli kami ay idinako mo sa iyong bahay panambahan na mayroong taglay na buhay at kalakasan na galing sa iyo. Salamat po, Ama, sa magdamag na kami ay nakatulog, nakapagpahinga, at salamat sa kapahingahang ibinigay mo sa aming mga katawan. Sa umaga pong ito ay aming hinihiling na samahan mo po kami, bigyan ng kaliwanagan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na siyang maghahatid ng iyong mensahe at bigyan mo po ako ng karunungan at kakayahan na ito ay aking maliwanag na maibahagi. At ang aking din po bigyan mo ng karunungan ito ay maintindihan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong walang hanggang habag sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang pinakamataas at pinakamainam na papuri at pagsamba sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Yan. So, ang ating pong paksa sa umagang ito ay marami pong tao ang ayaw pag-usapan, no? At ayaw itong bigyan ng pansin dahil sa tingin po kasi nila ito ay hindi magandang pag-usapan dahil tungkol sa kamatayan. No, kaya lang ho, katotohanan ho, whether we like it or not, mamamatay ang tao at one point. At wala ho itong pinipiling gender, mapababae, mapalalaki. Wala rin pinipiling edad dito. Mapamatanda, mapasanggol, mapabata. No? At wala ho pinipiling nationality ito. Maging sa estado ng buhay, walang pinipili ito Kaya ang lahat ng tao nagkakapantay-pantay pagdating sa kamatayan. Dahil kahit ano pong gawin natin, talagang ito'y mangyayari at mangyayari. Kaya maganda rin nung ito'y pag-usapan natin at magkaroon tayo ng magandang kaunawaan pagkatungkol sa kamatayan, sa buhay at kamatayan. At ito po ay hindi base sa kuro-kuro, palapalagay, at opinyon ng tao, kundi base po natin ito sa salita ng Diyos at sikapin po natin na ito'y maintindihan natin. Kasi ito'y darating at darating yan, kaya dapat pinaghahandaan natin. Hindi natin pwede isa-isang tabi dahil darating po yun. No? Darating at darating po yun. At saksi po tayong lahat dyan na siguro lahat po tayo ay namatayan na ng kamag-anak, kaibigan, kakilala, no? Lahat tayo ay meron na pong ganyang karanasan. So, kaya ito po yung pag-uusapan natin for the next weeks to come. Ang unang tanong ay, ano ho ba ang mangyayari pag tayo namatay? What happens when we die? Meron nga ho bang consciousness? Pag namatay ka ba sa kabilang buhay ay conscious ka right after your death? Is there consciousness after death? Pag tayo ho ba ay namatay, do we go up immediately to heaven? Siguro po ito ay ito ang kaisipan ng karamihan na kapag ikaw ay born again, minsan kahit hindi nga ako born again, basta mabait yung tao, mapagkawang gawa, mabuting tao siya, hindi naman siya nanlalamang, hindi naman siya gumagawa ng masama. Pag namatay, immediately ang nasa isip natin, langit ang punta.
Bakit po ba tayo nagkaroon ng mga ganoong kaisipan? Ang isa po doon marahil ay sa mga kanta na napapakinggan natin. Kaninang umaga lang ako ay habang nakabihis na ako at nag-iintay ako kay Sister Lily, nakikinig ako ng mga old songs, no? Yung mga gospel music, yung mga hymnals, ikinig ako kanina. At ang isa po sa napakinggan ko doon ay yung When We All Get to Heaven. So, kaya ang isip natin, when we all get to heaven, so isip natin, pag namatay, sa langit ang punta natin, no? So, when the roll was called up yonder, yung mga ganun po, pinapakinggan ko kanina. Sabi ko siguro, isa ito sa mga dahilan kung bakit nakintal sa isipan ng mga tao na pag namatay, heaven, kapag ikaw ay born again. At hindi na natin sinuring mabuti kung totoo nga ba yung doctrine na yon, no? Or, pag namatay ho tayo, do we sleep until the resurrection? Tulog lang ba tayo kapag tayo'y namatay? Ano ho ba ang kasagutan dito? Yung po bang mga wicked, yung makasalanan, do they perish right after na namatay sila, impyerno? No? Kaya kahit alam na natin na masama yung tao, hindi matanggap ng mga kamag-anak na sa impyerno yan. Kaya po siguro nauso yung doktrina ng purgatorio na kailangan ipanalangin, no? Kailangan ipanalangin ng mga naiwanan para habang nasa purgatorio siya, may pagkakataon siya mapunta pa sa langit, wag sa impyerno. So, kaya siguro nauso yung purgatorio. Yan. Ang impyerno ba ay eternal? So mga katanungan ho ito na mahalagang sagutin At pinakamaganda po is, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi kung ano yung sinasabi ng opinion ng tao. Maganda po ang suriin Biblia. Although, hindi ko po masasabi na itong tatalakayin natin ay exhaustive na. Ibig sabihin na wala na tayong, later on, wala na tayong matutuklasang iba pa. So, maari pong mali ako, no? Maaring mali ako, at dumating yung time na sabihin ko, ay mali yung naituro ko sa inyo noon. May bago akong natutunan. Pwede rin naman tama. So wala pa ho kasi talagang namatay na tao na bumalik at nagkwento sa atin kung ano yung nangyari. Marami ho tayo, siguro po may mga napapanood tayo, mga nagte-testify na heaven is real, nakarating sila doon. One time po meron akong isang kausap na pastor, no? Kausap na pastor. At sabi niya sa akin, Pastor, alam mo, pagpasok ko dito sa sanctuary nyo, ramdam na ramdam ko ang presensya ng Diyos. Sabi niya sa akin. Meron akong gustong ipatotoo sa iyo at kailangan marinig mo ito. Ako naman po yung nakikinig, sabi niya sa akin. Ako ay nagkasakit, malubha ang aking naging karamdaman, at ang naging hatol sa akin ay wala nang lunas ang aking karamdaman. Pero isang gabing ako ay nananalangin, may anghel na bumaba, 2 anghel na bumaba, at ako ay inoperahan. Kaya ako ay nakaligtas. Pero meron akong, bago nangyari yung pastor, ako ay temporaryong namatay. At may sumundo sa akin, at ako ay ipinasyal. Ipinakita sa akin ang buong mundo. At sinabi sa akin, ito ang magiging misyon mo. Kaya hindi ka pwedeng mamatay. Bumalik ka. Pero, hindi ka basta-basta makakabalik. Magpapadala ako ng 2 anghel para operahan ka. So siya daw po ay inoperahan, at tapos maoperahan siya ay gumaling. At ito ang misyon niya, ang ipatotoo kung anong nangyari sa kabilang buhay. Siyempre, ako po hindi kumikibo. Una, pastor ba talaga itong kausap ko? O
No? Pero sabi niya po, pastor siya eh. And ang sabi niya po sa akin, ako ay pastor dati ng Church of God. Pero breakaway group kami ng Church of God. Wala na ako sa Church of God ngayon. Ganun ho ba? So ako'y nakikinig lang ho. So what does the Bible say? Oh. So ang ating pong series ngayon, bago tayo mag-Leviticus, is Life After Death series. What are you going to expect in the next weeks to come? So the Life After Death series will consist of the following parts. Ito po yung tatalakayin natin. Unang-una ngayon, what are we? Mamaya ho, maliliwanagan natin kung anong katanungan yan. What are we? Next Sunday po, kung matapos natin ngayon, what is death? And then, pagpapatuloy ho natin sa susunod na Sunday, ano ang kamatayan? Then susunod ho, pang-apat is, ano yung mga difficult verses sa Bible? At sa tingin ko po, itong mga difficult verses na ito ang mga difficult o yung mga verses sa Bible na ginamit na basihan para maniwala ang tao na sa langit ang punta niya kapag ka namatay siya. Kapag siya ay born again believer. Pag hindi ka born again, sa impyerno ka. So tatalakayin ho natin yung mga difficult verses na yun. Huwag nating iwasan, no? Sikapin nating maintindihan. Hindi ko mo mahirap, isa-isang tabi na natin, huwag na nating intindihin. So kahit mahirap, intindihin natin, no? Sikapin ho natin. Nandiyan naman po ang banal na Espiritu para tulungan tayo. And then, pagpapatuloy natin yon kasi hindi lang isa, dalawang mga verses sa Bible yung mahirap unawain patungkol po sa life after death. And then susunod doon, tatalakayin yung the resurrection of the just. Kasi sinabi natin mga just, yung mga born again believers, no? And the resurrection unto judgment. Lastly, last of our series, mga frequently asked questions. Okay. Sounds interesting? Sana po, no? Sana interesado tayo dito. So, part 1 natin, what are we? Si Solomon po ay isinulat niya, ang sabi niya sa Ecclesiastes 1:14, I have seen everything that is done under the sun. And behold, all is vanity and a striving after wind. So, para kay Solomon po ay walang kabuluhan ang buhay. Pero ang context po nun, kung hiwalay ka sa Diyos. No? Wala hong kabuluhan ang buhay if you are separated from God. Kaya kapag ang Diyos ay tinanggal mo sa equation ng buhay mo, walang kabuluhan ang buhay mo. Sa madaling salita, nagkakaroon lang ng kabuluhan ang buhay ng tao kapag siya ay konektado sa Diyos. Hindi siya iwalay sa Diyos. Alright? So, kaya para kay Solomon, isang taong matalinong tao, ang nagsabi na vanity is vanity, everything is vanity, if you are separated from God. So, meaning, ang Diyos po, merong purpose pala. Meron ho siyang layunin sa buhay ng kanyang nilikha. Tayo, ng mga taong kanyang nilikha. Si Lee Strobel po, isa sa mga paborito kong author, sa mga authors ay si Lee Strobel. Si Lee Strobel ay isang dating atheist, hindi naniniwala sa Diyos hanggang he came to know the Lord Jesus Christ and he got born again and then he wrote so many books. Kung gusto niyo po, nandiyan dyan sa library natin sa baba. Nandiyan yung mga libro ko ni Lee Strobel na mga binasa ko. At ang isa sa mga sinabi ni Lee Strobel, sabi niya gano'n, to continue in atheism, I would need to believe that nothing produces everything. Non-life produces life. Randomness produces fine-tuning. Chaos produces information. Unconsciousness produces consciousness. And non-reason produces reason. Kaya sabi niya ganun, I simply
didn't have that much faith. So, kasi nanampalataya na itong si Lee Strobel na born again na po siya. So, but what exactly happens after death? For those in the faith, katulad po natin, and for those that deny it. Ano ba ang mangyayari after death? What should we expect and when should we expect it? Question that we will explore in the course of our study. Unang-una po, do those in the faith go to heaven? Do others go to a punishment of eternal burning in something called hell? Another question is, the Bible states that both those in the faith and those not in the faith will be resurrected. The Bible is very clear on that. Whether you are a Christian or not, parehas kayong i-resurrect, bubuhayin muli. Why is there a need for a resurrection after we die? Kasi yun po ang sabi ng Biblia no? Why are those not in the faith also resurrected back to life? What purpose could that serve? How does that make sense? And lastly, what happens at these resurrections? When are these resurrection to occur? Kailan mangyayari po yung resurrection, yung muling pagkabuhay? What happens after this resurrection? So, when we die, according to the scriptures, we return to dust. Babalik ko tayo sa alabok. Sang-ayon sa Biblia, pag namatay ang tao, mananampalataya or hindi, parehas babalik sa alabok. Death or turning to dust is the consequence of sin, which started with Adam and Eve. Si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos para mabuhay for eternity. Kaya lang dahil sa kanilang pagkakasala, sila po ay dumanas ng kamatayan. Both spiritually and physically. And both of them, nung namatay ho sila, bumalik sila sa alabok. At alam ho natin na lahat ng tao, for that matter, pag namatay, bumabalik talaga sila sa alabok. Pagka kinukuha yung kanilang kabaong at titingnan, alabok na lang yung dating inilagay na katawan doon. Yung iba, hindi natutunaw, no? Yung buhok, yung kuko, yung ngipin. Pero the body, the flesh, kita natin, alabok ulit. Balik siya sa alabok. No? At yun po ay ang kaparusahan sa naging kasalanan ng tao. So Adam and Eve did not exist prior to life, and neither did we. Di ba? Prior to life, hindi nag-exist si Adam and Eve. Non-existent sila. Pero dahil nilikha sila ang Diyos ang lumikha sa kanila, buhat sa alabok, tapos hiningahan ng Diyos, kaya sila naging human being. Now, we return back to what we were previously. Nothing, non-life, non-existence. So in the same manner, just like Adam and Eve, when we die, we go back to where we were previously. Babalik tayo sa alabok na kung saan tayo nanggaling. Non-existence, non-life. Ang alabok, pag tinignan ho natin, walang buhay. Walang life dyan. No? So, we become nothing more than the dust we walk on. Diyan lang ho tayo lahat pupulutin. Babalik lang ho tayong lahat sa alabok. Without a body, we are not self-aware. We do not have a consciousness. Dumampot nga ho kayo ng lupa. Hawakan nyo sa inyong palad. Pagmasdan yung maigi,
may consciousness ba yung lupa? May consciousness ba yung alabok? Wala hong consciousness yon. Walang awareness yon. Tama ho ba? So, kaya wala tayong makikitang lupa na pag hinawakan natin ganun, magsasalita. Kikilo sa harapan natin. Walang consciousness yon. It's plain lupa, alabok. At doon ho tayo galing lahat. Kaya kapag namatay tayo, doon tayo babalik lahat, sang-ayon sa Biblia. Ibig sabihin, pagbalik natin doon, walang consciousness yun. Walang kamalayan yun. Pag bumalik na siya sa alabok. Kaya po, ang resurrection is the only solution to death. Para magkaroon ulit ng kamalayan, ng consciousness, yung alabok na yon, kailangan i-resurrect yun. Pag hindi mo i-resurrect yun, it will remain as is. No consciousness. Walang kamalayan. So a resurrection is the only solution to not returning to dust indefinitely. Kaya mahalagang maunawaan natin yung resurrection, yung muling pagkabuhay. Kasi yun lang po ang solusyon para yung alabok na yon na walang consciousness ay magkaroon ng consciousness. Pag hindi mo ni-resurrect yon, it will remain as is. So this is the purpose of resurrection. Kaya whether mananampalataya ka or hindi, sang-ayon po sa Biblia, parehas kayong bubuhayin muli. Sundan niyo po ako Parehas kayong bubuhayin muli. For what purpose? Bakit kailangan buhayin muli yung pong believer at bakit kailangan buhayin muli yung unbeliever? Anong purpose ng Diyos doon? Ulitin ko po, kapag hindi binuhay na muli, parehas walang consciousness yon. Mananampalataya o hindi mananampalataya, pag namatay, babalik sa alabok, yung alabok walang consciousness, para magkaroon ng consciousness ulit yun, bubuhayin muli ulit yun, para sila magkaroon ng consciousness. Ang question, bakit kailangan magkaroon ng consciousness ulit? Bakit kailangan magkaroon ng kamalayan ulit yung mananampalataya at yung hindi mananampalataya? Bakit kailangan gawin ng Diyos yun? Na buhayin silang muli. Kabaon. Lahat to tayo, in one way or the other, hahantong lahat tayo dyan. No? Wala na tayong alam kung ganyang kaganda ang magiging kabaon natin. Pero nung nakita ko to, sabi ko, yari sa kahoy to. Ano kayang kahoy ginamit dito? Ganda nito No? Bagamat hindi ko na alam, pero sabi ko, gusto ko ganito kabaon ko pag namatay ako. Ganda Di ba? Wala ka nang alam dyan, kahit balutin ka sa banig, hindi mo na alam yon. Di ba? At least mangarap ka na lang na ganyan yung kabaong mo. Pero wala ka nang malay dyan, alabok ka na lang Di ba? Dead. Now, sa Bible po, there are two resurrections. Dalawang muling pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay na magmuli ay mangyayari sa mga mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at namatay ka, magkakaroon ka ng muling pagkabuhay. Bubuhayin kang muli ng Panginoon. Magkakaroon ka ulit ng consciousness. After 1,000 years of tinatawag nating 1,000 year of Sabbath rest, na kung saan sa 1,000 years na yon, ang Panginoong Jesus ay maghahari dito sa lupa. Kasama yung mga mananampalataya. He will rule here on earth together with the believers. Kung mga hindi mananampalataya ay hindi po kasamang bubuhayin muli ito ng mga mananampalataya. Kailan sila bubuhayin muli?
pagdating na po doon sa after the 1,000 years. After 1,000 years, magkakaroon ho ulit ng chaos sa mundo, kakaroon ng judgment, and then after that, eternity. Doon po sa time na yon bubuhayin ang mga hindi mananampalataya. So mauuna, nabubuhayin muli yung mga mananampalataya. At after 1,000 years, doon palang bubuhayin yung mga hindi mananampalataya, yung hindi mga born-again believers. Okay? So, kaya yung resurrection of the just, magmula po sa mortal body, which is sinful ang nature, pag binuhay na magmuli, bibigyan siya ng immortal body, which is holy. So, kaya yung pong katawan natin na ito, na mortal, sinful in nature, at tayo'y binuhay na magmuli ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng immortal body, and it is holy. Okay? So, ganyan po yung mangyayari sa atin. Kaya, mabubuhay at mabubuhay tayong magmuli, mga kapatid. So, I mentioned about this. Ito po yung resurrection of the just. After 1,000 years, then the resurrection of the unjust will happen. And then the final judgment of God, and then eternity begins. Ano po yung mga post-resurrection rewards na matatanggap natin? Based on how well we practice and taught the love-centered Torah in this life. No? Yung pong rewards natin will be based on how well we practice and taught the love-centered Torah in this life. Kaya mapalad ho tayo dahil pinag-aaralan natin ang Torah. Dahil walang ibang gagamiting standard ang Diyos in His judgment and in giving rewards, kundi yung kanyang Torah. At nakita na ho natin yan from the very beginning, yan na ang ginamit ng Diyos. Nung nasa wilderness sila, yung mga Israelita, yan na po yung in-establish ng Diyos. And that will be His standard forever, the Torah. Kaya our rewards will be based on how well we practice and taught the love-centered Torah in this life. Second, how well did you understand and apply the Torah will also be the basis for our future rewards. How well did you defend it and teach it to others? Kaya makikita nyo po, si Jesus Christ, yung Torah ang itinuro. Si Paul, yun ang itinuro. Ang mga disciples, yan po ang itinuro. Ang Torah. Kaya lang ho, di ba, mapapansin natin, this is neglected nowadays. Marami na tayo mapapakinggan na magagandang mga katuruan, very applicable, very timely sa panahon natin. Pero nane-neglect ko yung Torah. And lastly, how did you assist and support the effort for the nations to learn and apply the Torah in faith? Dito po, paliitin natin yung concept. Paano natin, our rewards will be based on how did we support and assist the effort to the people of God to learn and apply the Torah in faith. That will be God's basis. Now, the resurrection of the just, mangyayari po ito, mga kapatid, magkakaroon ng rapture of the church. Sana, kung sumusubaybay kayo sa book of Matthew, tinalakay po natin yan doon in details, na magkakaroon ng rapture of the church. Kumbaga, yung mga buhay po, na mananampalataya, ira-rapture sila. And then pagkatapos po, yung mga patay, bubuhayin magmuli yon at isasama ng Panginoon. Jesus Christ will meet them in the clouds.
Hindi po yan ang second coming ni Jesus Christ. That's the rapture of the church. In the rapture of the church, si Jesus Christ po hindi tutungtong sa lupa. He will be just in the air and He will meet the believers. Yung pong mga namatay na binuhay niyang magmuli at yung mga buhay na nanampalataya sa Kanya, ira-rapture na yon and they will receive their glorified body. Okay? And after that rapture of the church, the great tribulation will start. Kaya po, the wrath of God ay ipaparanas na ng Diyos sa sangkalupaan, sa sangkatauhan. Kaya ang lahat ng mananampalataya ng Panginoong Hesus, hindi dadanas ng wrath of God. Yung poot ng Diyos, hindi nila mararanasan yun. And the great tribulation will happen. Okay? And then, pagkatapos po niyan, of course, after 3.5 years, then, lalabas na po dyan yung, kumbaga si Antichrist po, at mamamayagpag na siya, and of course, he will pour out yung kanyang galit sa mga Israelita, at kapag hindi na po kaya ng mga Israelita, then that's the time the Lord Jesus Christ will come. Pagdating po ng Panginoong Jesucristo, ay i-defeat niya yung kaaway ng mga Israelita, yan na po yung tinatawag na second coming. Kaya the rapture, the modern believers like us, the second coming is not for us. The rapture is for us. The second coming is for the Jews. Kaya mali rin po yung kaisipan na ang second coming para sa atin. Hindi po para sa atin ang second coming. Ang para sa atin is the rapture of the church, which is yun ang mauuna. Magkahiwalay na event ang rapture ng church at saka second coming. Ang second coming ay mangyayari, gagawin ng Diyos yun, ang babalikan niya ay ang kanyang mga piniling tao, ang Hudyo. Pag nabalikan na po ng Panginoon yung nagtagumpay, doon naman mag-i-start na yung 1,000 years. Magre-reign at magro-rule si Jesus Christ dito sa mundong ito, kasama ng mga mananampalatayang ni-rapture niya. Magro-rule and reign for 1,000 years. After 1,000 years, magkakaroon ulit pakakawalan ulit si Satanas, at pagkatapos po, magkakaroon na naman ng kasalanan. And then after that, i-judge na siya finally. He will be thrown into the lake of fire together with those unbelievers. No? And then pagkatapos po nun, yung eternity doon na mag-i-start. At the end of 1,000-year period, when the second and final resurrection occurs, there will be two unresurrected groups. Ulitin ko po, at the end of 1,000 years period, when the second and final resurrection, so dalawa yung resurrection, tandaan niyo po the first resurrection para sa mga believers. And that will happen, no? Yung mga believer na buhay, they will be raptured. Yung pong mga believer na namatay, they will be resurrected and they will meet the Lord Jesus Christ in the air. That's the first resurrection. The second resurrection will happen after 1,000 years. Pero ang magre-resurrect po doon is yung mga unbelievers plus yung mga na born again po during that period, no, doon sa after the 1,000 years, and then sila din po yung i-resurrect. Kasi mamamatay din sila, i-resurrect sila. So that's the second resurrection. So yung group 1 po, those who are not in the faith and have died throughout all of history. As no unbelievers have been resurrected up until this point, yet but now will be. Sa second resurrection, i-resurrect sila doon.
Yung group 2, those who came into the faith after the first resurrection. Okay? But have also died. During the second and final resurrection, those in the faith but have died will be resurrected into new bodies. Those in the faith but have not died will be transformed into new bodies just as those in the first resurrection. So, dalawa po yung resurrection na mangyayari. Nasusundan niyo pa ba ako? O medyo ano na po, confusing na? Medyo confusing na? Okay? So, ulitin lang mo natin. First resurrection, sino po ang bubuhayin muli? Yung mga namatay na mga believers na mananampalataya. Sila yung unang bubuhayin. Pagkatapos po, yung buhay, ng mga oras na yon, na mananampalataya, ira-rapture sila. So kasama nila yung binuhay na magmuli, and they receive the glorified body, Jesus Christ will meet them in the air. Okay? And then, magkakaroon ho ng great tribulation. Ipo-pour out ng Diyos ang kanyang poot. No? During that time. And then, pagdating po nun, hindi na makakayanan ng Israel, no? Babalik na ang Panginoong Jesucristo, yun yung tutungtong na siya talaga sa Mount of Olives sa Jerusalem para iligtas niya ang bayang Israel. So, pagkatapos po nun, naligtas niya na yung bayang Israel, nagapi na si Antichrist, magre-reign na siya for 1,000 years. Okay? Pagkatapos niya po mag-reign ng 1,000 years, during that period, meron pa rin pong siyempre may mga anak, may mga buhay hong tao nun eh. Sila po ay magiging mananampalataya. After 1,000 years, magre-resurrect na yung mga hindi mananampalataya. Bakit sila i-resurrect? Para i-judge na sila. And together with that, may magre-resurrect din yung mga mananampalataya during that 1,000 period na namatay, i-resurrect ulit nila yon. I-resurrect ng Diyos yon. Pagkatapos, yung buhay, at that point in time, i-rapture ulit ng Diyos, magre-receive siya ng glorified body. Nasundan niyo po? Na-picture niyo yung event na mangyayari? So, kaya, bakit ko po ina-explain sa inyo ito ng ganito? Kasi, kung yung namatay na mananampalataya at yung buhay na mananampalataya, no, ay kukunin ng Diyos, dadalhin niya, imimit ng Panginoong Jesucristo, bakit kung namatay siya at napunta siya sa langit, bakit siya kailangang i-resurrect? Nasundan niyo po ako? Kung namatay ka, ulitin ko po, kung namatay ka, at ang kaisipan natin, diretso ka sa langit, sino yung i-resurrect? Sino yung i-resurrect? Sino yung babalik sa alabok? Kung umakyat ka na pala sa langit. Pangalawa po, kung hindi ka mananampalataya, at nung namatay ka sa impyerno ang punta mo, bakit ka bubuhayin muli? Para parusahan pa. Kung pinaparusahan ka na pagkamatay mo. So walang saysay yung resurrection. And yet, pag tingnan natin sa Bible, dalawa ang resurrection. So kung namatay ako at mananampalataya ako at diretso ako sa langit, sino yung bubuhayin? Kung ako'y hindi mananampalataya at ako'y diretso sa impyerno, bakit ako bubuhayin pang muli para dali sa impyerno? Nasa impyerno na ako. Kung ako naman po ay mananampalataya at namatay ako diretso sa langit,
Bakit ako bubuhayin pang muli para dalhin sa langit? Eh, nasa langit na ako. Does it make sense? Kaya wala hong binanggit sa Biblia na pagkamatay mo sa langit ang punta mo. Ang binanggit sa Biblia, pagkamatay mo, alabok ang babalikan mo. Kaya mananampalataya ka or hindi, pag namatay ka, alabok ang pupuntahan mo. Hindi langit, hindi impyerno. After the 1,000 years, the New Jerusalem arrives. Ito pa po ang isang maling kaisipan natin. Hindi naman ho talaga tayo sa langit pupunta. Saan tayo dadalhin? Sa New Jerusalem, the new heaven and the new earth. Na pag sinabing new heaven and new earth, mga kapatid, kailangan mag-isip tayo parang isip ng mga Hudyo. Ang isip ng Hudyo, may 3 level ang langit. Ang level 1 is yung pong nakikita nating kaulapan. Ang level 2, yung universe, galaxy. Ang level 3, yun yung tirahan ng Diyos. At ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na mayroong taong titira sa tirahan ng Diyos. Kaya ang Diyos magbibigay ng tirahan talaga ng Diyos, ng tao, parang si Eva at si Adan, dinigyan sila ng garden. Hindi sila sa heaven pinatira. Sa garden sila pinatira. Kaya tayo po dadalhin ng Diyos sa New Jerusalem. Hindi heaven. All those who are in the faith, now having been resurrected, might enter into the New Jerusalem as a type of ark. Those not in the faith are also resurrected in the second resurrection, outside the New Jerusalem to face judgment. Kaya pagdating po doon sa second resurrection ng mga unbelievers, hindi sila lalagay doon sa New Jerusalem, sa labas sila. Kaya kung isipin natin, kung namatay siya na unbeliever at nasa labas na siya ng Jerusalem, bakit siya bubuhayin pang magmuli para lang ilagay ulit sa labas ng Jerusalem? Eh, nasa labas ka na. Those not in the faith have judgment pronounced on them outside of the New Jerusalem. Sabi diyan, there is weeping and gnashing of teeth, meaning to say they will suffer a lot. A desperate plea to enter the safety of the New Jerusalem, but instead they are cast into the outer darkness. The light of Yahweh floods the New Jerusalem. In our glorified and pure resurrected bodies, we can withstand the fire of Yahweh's pure light. Number 6, the light floods out of the New Jerusalem and dissolving and destroying all corruption of heaven and earth outside of it in an instant, intense heat. This would include those not in the faith that were resurrected unto a judgment of eternal death. Number 7, this is called the second death. It is just like the first death, but with no possibility of a future resurrection that saves you from death. As believers, mga kapatid, tayo po hindi dadanas ng second death. Isang beses lang tayong mamamatay. Kasi pag namatay ka, then bubuhayin kang magmuli ng Panginoon, and then Jesus Christ will meet you in the air, and He will rule, and you will rule with Him for 1,000 years here on earth. The unbeliever, mamamatay, babalik sa alabok, bubuhayin ulit, okay? Bubuhayin ulit para matanggap niya yung judgment. At mamamatay ulit siya, pero hindi na siya babalik sa alabok. Yung second death niya is yun na po yung forever and ever and ever na mararamdaman niya ang lahat ng parusa ng Diyos. Forever
Wow! Hindi ko po ma-imagine yan, no? Ako'y inubo lang ng 1 linggo. Pakiramdam ko for eternity na. At hirap na ako. Ubo pa lang yon. Imagine niyo po kung yan ay impyerno na. Hindi ka na magbabalik sa alabok eh. Pag binuhay kang magmuli, kaya ka bubuhayin kung ikaw ay unbeliever, para tikman mo ang parusa ng Diyos. Dahil hindi ka nanampalataya sa Kanya. At ang parusa ng Diyos na yan ay mararanasan mo for eternity. Hindi ko ma-imagine yun. Ang hirap ng i-comprehend ng isip ng tao na nasa parusa ka ng Diyos for eternity. Huli na para magsisi ka pa doon. Kaya nandito habang buhay tayo ang pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. All corruption of sin is burned up and consumed by Yahweh's fire. It is a purification. Heaven and earth are destroyed and death is overcome. Pangsyam, heaven and earth are then made new and forever begins in a perfect, sustainable eternity. Kabaliktaran po naman, pag ikaw ay mananampalataya, you will be in the new heaven, in the new earth, for eternity. So, mamili ho tayo sa natin gustong mag-spend ng eternity. Kahapon, meron akong nadaanan sa FB, sabi dito, after 100 years, no, mamamatay tayo, pati mga kaibigan mo, wala na nakakakilala sa iyo. Lahat ng pinundar mo, baka iba na nakatira sa bahay na pinaghirapan mo ngayon. Yung kotse mo, baka puro kalawang na yan. Mawawalan lahat yan. After 100 years. Kung maabot ka ng 100 years, 80 lang, di ba? Namimiligro ka na eh. Eh yung eternity, ipagpapalito ba natin yon? Pero mapapansin natin, ang tao ngayon mas abala at mas pinaghahandaan at pinagkakaabalahan at ginugugulan ng panahon yung 80 years, hindi yung eternity. Di ba? Mas ang focus nandun sa maiksi, hindi doon sa for eternity. In Isaiah 46:10, sabi po diyan, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Ano po sinasabi ni Isaiah sa atin dito? Ang sinasabi ni Isaiah sa atin dito, mula pa lang sa umpisa, ay diniklara na ang katapusan. Declaring the end from the beginning and from ancient times. So sa umpisa pa lang, diniklara na ang katapusan. Hirap, no? Sa umpisa, diniklara ang katapusan. Paano po yun? So, tapos na po yung introduction, dito na tayo. In the beginning, what are we? Sino nga ba tayo? Hindi sino. Ano tayo? Sa pasimula. Kaya nga po, sabi ni Isaiah, sa pasimula, sinabi na ang katapusan. No? Sa pasimula, sinabi na ang katapusan. Kaya, para maintindihan po natin ang katapusan, kailangan puntahan natin ang simula. Dahil hindi natin naiintindihan ang katapusan, kundi natin babalikan ang simula. Kasi sinabi ni Isaiah, sa simula pa lang, sinabi na ang katapusan. Kaya para maintindihan ang katapusan, balikan ang simula. Nasusundan niyo po ako? Kaya ang tanong, hindi, who are we? Kundi, hindi rin, who you? Ang tanong, what are we? Ano ba tayo? Babalikan natin ang umpisa para makita natin ang katapusan.
At ang umpisa ay ang Genesis. No? So the first step in understanding where we go when we die is to understand what we are while we live. So, ang unang hakbang daw po para maintindihan natin kung saan tayo papunta pagka tayo'y namatay, ay kailangang maunawaan muna natin kung ano tayo habang tayo'y buhay. Genesis chapter 2 verse 7, sabi po, "Then the Lord God formed the man of dust from the ground." The Hebrew word na ginamit po ay afar. "And breathed into his nostrils the breath or the neshima of life, and the man became a living creature." So, pag tinignan po natin yan, yung afar plus neshima equals nefesh. Ibig sabihin, yung pong alabok at hininga ng Diyos, pag pinagsama mo, living being. Tama? So, saan daw tayo galing? Sa alabok. Pero yung alabok, hiningahan ng Diyos. Pag hinga ng Diyos, naging living being siya. Sa mga salita, hanggat wala yung hininga ng Diyos, yung alabok ay alabok. Walang buhay. Okay? Pero yung hininga ng Diyos ay nagkaroon lang ng ekspresyon nung naihinga sa alabok. Kasi yung pong hininga ng Diyos ay hindi nakikita. Sundan niyo po? Nakita lang natin ang hininga ng Diyos nung ito ay inihinga sa alabok na naging human being at nakita natin gumalaw yung tao. So hindi natin nakikita ang hininga ng Diyos, pero nakita natin yung effect ng hininga ng Diyos nung gumalaw na yung alabok. Yung alabok, hindi gumagalaw hanggat wala yung hininga. Walang consciousness yung alabok. Pero nung hiningahan ng Diyos, na hindi natin nakikita yung hininga, pero nakita natin yung paggalaw ng alabok, ibig sabihin, nakita natin yung effect, pero hindi yung hininga. Okay? Sa King James Version, ang ginamit po, living creature. Dust plus breath. So, alabok plus hininga, living creature. Paghiwalayin mo yung dalawa, walang living creature. Kaya po, pag ang tao namatay, bumalik sa alabok, hanggat wala yung hininga ng Diyos doon, alabok siya at walang buhay. Pero anong sabi sa atin sa Biblia po? No? Lampasan na natin. Yan. Job 32 verse 8, "But it is the spirit in man, the breath of the Almighty, that makes him understand." Tayo po sa mga Western thinking natin, ang buhay ay ano lang ho, yung hininga, yun ay buhay, di ba? Na meron tayong ini-inhale na hangin, ge-exhale tayo, may buhay tayo. Yung lungs natin nagpa-function para tayo ay mabuhay, huminga. Sa mga Hudyo po, iba ang kaisipan. Pag sinabi mong hininga, ito ang understanding nila. Sa Job 32 verse 8, "But it is the spirit in the man, the breath of the Almighty, that makes him understand." So kaya po sa mga Hudyo, hindi lang ito basta hangin na pumasok sa baga at inilabas at ikaw ay buhay. Pag nawala yung hangin na yon, patay ka. Sa kanila po, yung hangin, kumbaga yung wind, yung ruach, yung spirit, na yon na pumasok sa iyo, ito ang nagbigay sa iyo ng pangunawa. Hindi ka lang basta buhay. No? Ibig sabihin, naging human being ka, naging living creature ka because of that breath. At yun ang nagbigay sa iyo ng kaunawaan. Yun ang nagbigay sa iyo para makaunawa ka bilang isang tao.
Hindi ka lang buhay. Okay? So, the human spirit is the non-physical part of man. It is the you we cannot see but we can see its effect. Lampasan na po natin ito. I'm running out of time. So, what happens in between death and the resurrection? What do we experience? Do we experience anything? Sabi po sa James 2:26, the body without the spirit is dead. The body without the spirit is dead. So, Ecclesiastes 12:7. And this is where we will close. Sabi po sa Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the earth as it was. And the spirit, saan daw po? Returns to God who gave it. So, tayo po, ang composition natin, dust and the breath of God. Nung nagsama, naging living creature. Okay? Kaya po, pag yung dalawa na yon ay pinaghiwalay mo, yung dust, walang consciousness. Yung spirit po, walang expression nung effect niya dahil wala siyang body. Kaya wala kang makikita. Dahil salita po, ang linaw sa atin dito sa Ecclesiastes, yung alabok saan daw babalik? Sinabi po dyan that the dust, actually, tingnan nyo, returns, babalik. Ibig sabihin, wala kang, hindi mo sasabihin babalik kung wala kang, kung hindi ka doon nagmula. Kaya babalik, dahil doon ka galing, kaya babalik eh. Kasi kung hindi ka doon galing, hindi ka doon ibabalik. Tama ho ba? So, saan kayo babalik? Sa earth. Ngayon, dahil walang hininga yon, may buhay ho ba yon? Wala. Yung spirit, saan daw po babalik? Sa Diyos. May nakikita ka bang expression nun? Wala. Kasi walang body. So ngayon, conclusion po natin mga kapatid, pag namatay ka, at ikaw ay mananampalataya, sa langit ba punta mo? Saan ang punta mo? Yung espiritu mo. Sa Diyos, kaya may resurrection. Kaya kabubuhayin muli ng Diyos at bibigyan ka niya ng bagong espiritu para ikaw ay maging isang taong muli. Pero glorified body na. So maliwanag po ba yun? Lastly mga kapatid, ito. Tandaan nyo itong formula na ito. Ito po yung formula. Alabok plus hininga equals life. Pag hiwalayin mo yung dalawa, walang buhay. Walang ekspresyon yung buhay, yung spirito na galing sa Diyos. Kasi walang body. At yung body o yung dust, walang buhay kasi walang hininga. Kaya, pag tayo'y may mga kamag-anak na namatay, no? Pang-comfort kasi natin yun. Alam mo, huwag ka mag-alala, nasa langit na si nanay. Kasi ang hirap po naman sabihin sa tao eh, di ba? Alam mo, huwag ka mag-alala, si nanay, alabok na. Paano mo, di ba? Ang hirap mag-comfort nung namatayan. Kaya natin sinasabi yun. Kasi gusto natin i-comfort. Di ba siyang nagkasakit, nahirapan dito, lahat. Huwag kang mag-alala, masayang-masaya na siya sa piling ng Diyos. Nasa langit na siya. Kaya babatiin pa natin, happy birthday, Mommy in heaven. So, gawin nun natin, happy birthday, Mommy in earth. Pero maganda ho nito kasi ipinangako ng Diyos, dadating po yun talaga, bubuhayin muli ng Diyos. At yung Espiritu niya, i-unite niya ulit, pero ngayon glorified body na, and He will reign
with the Lord Jesus Christ here on earth. At mangyayari po yun. No? Kaya wala naman yung masama kung pinaghahandaan natin yung 80 anyos natin dito sa lupa. Alagaan natin ang katawan natin. Mahalin natin ito. Sabi nga ng Biblia. Pero balansihin natin. Kasi ang mas mahalagang pinaghahandaan natin is yung eternity. Kasi wala hong katapusan yun. Kaya tayo, binibigyan ng chance ng Diyos saan natin i-spend yung eternity na yon. Sa impyerno o sa piling ng Diyos. Ipin-provide na ng Diyos ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Tayo tayong lahat at tayo po ay awit sa Panginoon bago po tayo magsasara sa